Sabi po nila, ang buhay ng tao ay parang isang baso. May laman. But it depends with you. How do you see your life? Do you see it as half empty or half full? Hindi naman pwede ang buhay ng tao puno. Wala pong perpektong buhay. Amen? Hindi naman ibibigay ng Diyos sa iyo lahat. Hindi naman ibig sabihin na mayaman ka na, maganda ka na, wala nang away sa pamilya nyo. Hindi. Siguradong merong kulang, siguradong merong problema. Pero ang tanong, paano mo nakikita ang iyong buhay? Kulang o meron? May laman. At tandaan niyo po ito, my dear friends, sabi po nila, for a happy heart, look at your blessings. But for a sad heart, look at what's missing. Gusto mong maging masaya ka? Tingnan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Pero kung gusto mong maging malungkot, maging depressed, mag-alala, palagi mong tingnan ano ba yung wala. Yan po yung dahilan bakit nagreklamo yung mga nakipagtrabaho. Hindi man sila mapagpasalamat na may kumuha sa kanila. Hindi man nila nakita na sila'y binayaran na. Pero bakit daw sila nagagalit? Kasi meron silang hinihintay, meron silang hinahanap, meron silang expectation. Gusto nila, higit pa ang tatanggapin nila. Saan nang galing yung ganyan na iisip at paniniwala nila? Dahil daw, tinitignan nila yung mga ibang katrabaho nila kung ano ang tinanggap nila. Yun yung problema, they compare themselves with others. At nung ikinumpara nila ang kanilang sarili sa iba, ano yung naramdaman nila? Inggit. Tandaan niyo po yan. Kung tinitignan mo ang buhay ng ibang tao, sigurado kang maiinggit. Amen? At pag ikaw ay inggit, hindi malayo na ikaw ay galit. Ulitin nyo nga po, ang inggit ay galit. At ang mga galit, siguradong pangit. Kita na po ba kayong nag-aalboruto na nag-ibisip, nagdadabot na maganda? Ang ganda-ganda ng tao, may galit sa puso niyan, hindi niya maitatago, magkukulabot ang kilay niya, papangit siya. Yung kapangitan na yun nag-uumpisa sa puso, sa kaluluwa ng isang tao. Ano ang panlaban mo? Inggit, pasasalamat. Amen? Comparison is the thief of joy. Uulitin ko po. Comparison is the thief of joy. Nananakaw ang iyong tuwa pag kinukumpara mo ang sarili mo sa iba. Kung meron tayong isang kasalanan na ginagawa sa ating sarili, madalas, ano po yun? Yung kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. It is a sin that we do to ourselves. And we hurt ourselves when we compare yourself to others. Tandaan niyo po yan. Di po ba? Do not compare yourself to others. Why? It is unfair to you. Hindi makatarungan ang ginagawa mo pag kinukumpara mo sarili mo sa iba. Bakit? Dahil kailangan natin tanggapin tayo mga tao, iba-iba tayo. Iba-iba ang ating mga magulang, iba-iba ang ating mga pinanggalingan, iba-iba ang mga oras sa kung saan tayo pinanganak. Iba-iba ang ating mga diskarte, iba-iba ang ating pag-iisip. Kahit naman ang mga kambal, magkaiba yan. It is unfair to compare yourself with others. Lalong-lalo na hindi mo naman alam kung anong pinagdadaanan ng iba. Naiinggit ka dahil ang iba, nakakapag-abroad na sila, nakakapagbakasyon sila. Hindi mo alam kung ano yung hirap na pinagdaanan nila, kung paano sila gumapang, mag-umpisa. Hindi po ba? Kung magkukumpara ka ng sarili mo, ikumpara mo lang sa iyo. Compare yourself with who you are yesterday. Because we should strive to be better than who we are yesterday. Yun yung pinakamagandang pagkukumpara. Ako ba ay nagiging mas mabuti? Ako ba ay nagiging mas banal? Ako ba ay nagiging mas mapagmahal araw-araw? Amen? Sa susunod po na magrereklamo kayo, tandaan nyo ito. Kung sa tingin mo, kakaunti ang pera mo, pasalamat ka pa rin. Bakit? Meron tao, baon na baon sa utang, walang-walang pera. Amen? Sa susunod na magrereklamo ka, lalong-lalo na yung mga anak niyo po, na hindi masarap ang pagkain, sabihin niyo po magpasalamat. Bakit? Merong mga bata, merong mga tao, hindi kumakain, walang pagkain.
Sa susunod na magrereklamo ka, maliit ang bahay nyo. Pasalamat ka. Kasi meron mga ibang tao, pangarap nila yung maliit mong bahay, wala silang bahay. Amen? Sa susunod na magrereklamo ka na maliit lang ang sasakyan mo, tandaan mo meron mga tao, naglalakad lang, walang sasakyan. Sa susunod na magrereklamo ka kung isa kang magulang, na maldita yung anak mo, rebelde, matigas ang ulo, tandaan mo, meron mga ibang magulang nangangarap magkaroon ng anak. Amen? At sa susunod na nagrereklamo ka, sinasabi mo, napakarami mong problema, ano pong kailangan nyong gawin? Ngumiti ka. Smile. Bakit? Magkano po ang ngiti nyo? Magkano pong ngiti ngayon? Ha? Di ba libre lang? Kung kaya mo pang makangiti, ngumiti ka. Dahil ang ngiti mo, pangarap yan ng mga taong may sakit, may karamdaman, na kahit na gusto nilang ngumiti dahil sobrang sakit na kanilang tiyan ng paka, nagdadialysis sila, nagkikimo sila, gusto nilang ngumiti, hindi sila makangiti-ngiti. Ikaw hindi ka nagkikimo, hindi ka nagdadialysis, hindi masakit ang paa mo. Yung iyong health, sobra-sobra yan sa 1 milyon. Amen? Magkano po ang naho-hospital ngayon? Na-hospital ka, ubos ka. Amen? Kaya kung wala kang sakit, ngumiti ka. Meron palaging dahilan para magpasalamat sa Diyos. Dahil pag tayo nagpapasalamat sa Diyos, isa lang ang ibig sabihin, may utang na loob tayo sa Diyos. At tanong ko po sa inyo, sinong gusto niyong binibigyan? Sinong gusto niyong palaging tinutulungan? Yung marunong magpasalamat o hindi nagpapasalamat? Yung nagpapasalamat, hindi po ba? Sinong gusto mong tinutulungan? Yung may utang na loob o walang utang na loob? Yung may utang na loob, hindi po ba? Sinong gusto mong tinutulungan? Yung nag-appreciate o yung nagre-reklamo pa? Yung nag-appreciate. Tandaan niyo po, what magnifies the blessing, what multiplies the grace of God is always thanksgiving. Kung gusto mong dumami ang pera mo, magpasalamat ka muna. Amen? Gusto mong dagdagan pa ng Diyos ang buhay mo, kahit na nasasaktan ka, nahihirapan ka, magpasalamat ka sa Diyos. Kung naiinis ka dyan sa asawa mo, pasalamatan mo ang Diyos. Tignan mo yan habang nagpapasalamat ka, gaganda yan, gwagwapo yan. Di po ba? Ano ang nakakapaggaan sa ating buhay? Hindi po yung mga bagay-bagay na nasa labas, kung hindi ang nasa loob. Exercise the muscle of gratitude. Because with gratitude, you will become great and God will bless you more. Amen? Yeah, every day, araw-araw, pagkagising po natin, sabihin natin, Lord, thank you for the blessing. Thank you for the gising. Yun lang po, sapat na. Magiging masaya kayo at aapaw ang grasya ng Diyos sa buhay niyo.